Habang kumakain sila Wilson at Cindy ay halatang namimiss ni Wilson ang mga anak niya na napuna agad ng asawa niya na alam naman ni Wilson kung gaano ka-istrikto ang ninang Kati nila pero giniit naman ni Cindy na alam niyang safe sila habang nasa poder ng ninang nila nang sakto namang may tumawag kay Wilson na agad nilang pinaalam na natrace na nila kung sinong nag-hack sa GLC Bank na pupuntahan sila ng mga imbestigador sa mansyon. Nang mag-break naman si Caroline ay agad niyang tinawagan si Thea upang malaman kung may update na ang mga liyaw sa project niya para sa mga abandoned kids kung i-consider pa nila yung proposal niya at kung pwede niyang makausap si Albert Liao or si Edward Liao at kung binalikan siya or may update sila kung kailan sila magmi-meeting na kahit sa text or email niya pero giniit naman ni Thea na wala pa rin silang update. Habang tinawagan naman ni Edward ang sekretary niya upang sabihing i-cancel niya lahat ng meeting niya kinabukasan, sabay na tanong ng sekretarya niya kung nagkita sila ni Caroline dahil pumunta ang dalaga sa office nila noong isang araw na hinahanap siya ng dalaga sa reception kaya sinundan siya sa 6th floor na napaisip si Edward dahil sa narinig niyang cellphone na nagring noong nag-uusap sila ni Jaime pero binaliwala niya nang makita niyang may nagdi-date sa tabi ng sasakyan na agad niyang sinabi sa sekretarya niya na hindi niya nakita at siguradong hindi din siya nakita ng dalaga. Sabay binili niya ang sekretarya niyang wag na niyang isama sa schedule niya si Caroline dahil siya na ang mag-handle sa bagay na yun. Pagdating naman ng mga imbestigador sa mansyon ay agad nilang inabot ang mga details tungkol sa hacking incident na pinaliwanag nilang makikita nila na transfer sa bagong kumpanya ang lahat ng nawala sa kanila na dahilan na nag-iba ang aura ng mukha nila Wilson at Cindy dahil alam nilang kumpanya ni Charles Stone ang nakasulat na kapapatayo pa lang ng binata at nakalagay doon ang katibayan na si Charles Stone ang nagnakaw ng 2 billion sa bangko nila na giniit pa ng imbestigador na tama ang initial findings nila na malapit lang sa kanila yung hacker at inside job ang nangyari. Dahil dito ay magagalit si Wilson at wala nang magagawa si Cindy dahil maging siya ay hindi makapaniwala sa bagay na nalaman nila. Magdudusa si Charles Stone sa bagay na hindi niya ginawa dahil mas kakamuyan siya nila Wilson maging si Bettina at Irene pero mananatili si Caroline na maniniwala sa kuya niya at mapagtatanto nilang dalawa na si Edward ang may kagagawan dahil yung Jaime na hacker na natrace nila Charles Stone at Santi ay nakita ni Caroline na kausap ni Edward. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.